Mahirap mag-solo sa buhay. Kaya yung brother and sister ng community, alam naman ni Lord na kaya natin. Halika dito't umupo, pag-usapan natin yan. Ilalapit sa Diyos, mag-aasawahan, aayusin ang puso, problema'y pag-uusapan. Halika dito't umupo, pag-usapan natin yan. Ilalapit sa Diyos, mag-aasawahan. Sa Survey Day! Sa Survey Day! Magandang buhay mga ka-Surveydayans! Welcome sa Today with Surveyday. At makakasama po natin ngayong araw ay ang isa sa mga member of Council of Servants, part of Class 15, Shepherd of Class 23, at sabi ng nakararami at pabor na pabor naman ako, isa siya sa mga funniest and coolest member of Surveyday Marriage Encounter Community. Bigyan po natin ng masabag-gabong palakpakan si Tito Lito Hamiro. Thank Konting you po. tanong lang, Thank you, konting tanong Tito. lang. Yes po. Ay, konti lang ba? Huwag po kayo meron po kami mga 20 questions po dito. O konti, dagdagan pa, dagdagan. Tito, kanina, yung profile niyo po, nagtanong-tanong kasi before po nung actual interview po natin, nagtanong-tanong kami ng mga close friends niyo po. At yung profile niyo po kanina, yun po yung pagkakakilala sa inyo ng nakararami. Kung mga kaaway ko yung tinanong mo. So ngayon dito, curious po kami at gusto pong malaman ng mga ka-Surveydayans at ibang mga viewers po natin kung sino po si Lito Hamiro na hindi alam ng lahat. Isang workaholic na tao. Limitado ang buhay ko sa mga happenings. Puro lang ako trabaho bahay. Tsaka mostly ang mga friends ko puro workers ko, mga boss ko, mga end user ko, gaya ni Sir Eric. Yun lang, doon lang umiikot ang mundo ko sa trabaho. Ngayon, dumami ang friends ko nung nag-survey day ako. Diyan ko masasabi na marami sila at nag-i-enjoy ako bilang isang member. Actually, puro mga 24 years na kami sa survey day. Kung di ako nagkakamali. Diyan umiikot ang mundo ko sa survey day. Kahit madalang ako dati sa prayer meeting, miski naman ngayon, kasi gagawa ng trabaho. Pero pag kailangan ako, dumarating ako. Masayang-masaya kasi ako sa survey day. Dito ako nag-i-enjoy kahit ngayon wala na si Bibit, dito pa rin ako. Love ko ang survey day. Tito, 24 years, no? Parang Part ganun. ng survey day. So, parang 2 dekada. Bago po kayo naging part ng survey day, ano po yung mga activities nyo before survey day? Before survey day, simba lang kami every Sunday, nobena sa Baclaran, o kaya Santa Cruz, pag Wednesday, 2 kami ni Bibit. Tapos, family na. Kain sa labas, kung saan ang gusto ng mga bata, mga apo ko. Yun lang. Hindi ako nakikipag-date sa ibang friends ba na happening, inuman, gano'n. Opo. Hindi ako umiinom eh. Pero nangangarera ako. Okay. Kung minsan nagpapaalam ako kay Bibit, punta akong karerahan. Payag naman siya. Yung sa research po namin, Tito, no, isa daw po sa pinaka-challenge sa inyo is yung wala daw po kayong oras. Parang yung oras nyo nga daw po is workaholic nga daw po kayo. Yung oras nyo is talagang nabibigyan nyo po sa trabaho.
Paano po yung sa pamilya? Sa pamilya, nung nabubuhay si Bibit, sa kanya ko binigay lahat ng tungkol sa pamilya. Ako, gaya ng sinasabi niya lagi, di ba, pag ni-introduce natin yung sarili natin, ito ang itong nasa kanan ko, ang sister wife ko, gano'n. Bibigay mo yung endearing quality niya. Di ba, laging sinasabit ni Bibit, sinasabi niya sa akin na, ang endearing quality ni Lito is good provider lang, wala na. Totoo yun, good provider lang ako. Hindi mo ako makikita naglilinis ng bahay. Ako ang nagdudumi ng bahay. Pag ubadot, tambak lang ako, tambak. Yan ang trabaho ko talaga sa bahay. Hindi ako naglilinis. At hindi rin ako inuutosan ni Bibit maglinis. Kung minsan nagluluto ako, yan ang nangyayari. Ngayon, kung may sakit si Bibit, tsaka lang ako gumagawa ng gawaing bahay. Kasi kailangan eh. Sa para po sa iba, no, baka hindi po kasi nila, ang tawagan niyo po, Bibit po? Bibit? Hindi, nanay, tatay. Ah, nanay, tatay po ang ano. Pero sino po si Bibit po is si Tita Beth. Oo. Pwede po bang ipakilala niyo po siya? Kasi baka yung nanonood po natin is hindi po kilala. Sino po si Bibit para kay Tito Lito Hamiro? Sa hindi nakakakilala sa sister wife ko, siya po ay si Maribel Perez Hamiro. Nagsimula po kami sa Serviday ng parang 2001, 2002. Simula noon siya lagi kong kasama. Tingating kami ng Serviday kasi hindi siya umate na wala ako halos. Gusto niya kasama niya ako lagi. Ang sabi po sa research po namin, ang nag-invite daw po sa inyo is si Sister or Chef Celine Mamaril. Oo. At yes, siya, yun daw po. Invite or na convince na maging part po ng Survey Day. Magandang kwento to. Si Sister Celine, Shepherd Celine Mamaril, yung friend niya sa kabilang community ng Serviday. Hindi ko alam kung Mother Day, basta isang Serviday community siya. Yung best friend ni Sister Celine, yung anak noon is best friend ng anak kong si Abigail. At that time, hiwalay kaming mag-asawa. So, nakumbins ako nung anak kong babae na umati ng isang meeting. Hindi ko alam Survey Day pala. So, doon kami nag-meet ulit ni Bibit. Yun ang naging source kung bakit kami naging magano kami, nabuo, madaling salita. Pumasok ako sa Survey Day, hiwalay kami. Doon kami nagkita ni Sister Celine ang naging, kasi Sister Celine na Survey Day noong time na yun eh. Yung friend niya nasa ibang community. Kaya lang nangyari, yung friend niya, yung anak ng friend ng anak ko. Kaya nag-unite kami. Doon kami nagsimula sa Survey Day. Nag-ME kami, nagkita na lang kami sa ME na. Ang galing naman po pala. So, gano'n po kayo katagal na parang hindi po magkasama? Bago kayo parang surprise date sa Survey Day? Parang almost 2 years kami hiwalay, parang ganun. 2 years po. As in, wala pong contact, wala pong... Ang contact ko lang kay Abigail. Yung anak niyo po, dalawa po ang anak po dalawa. ninyo. Si Abby at si JM. Oo. Malalaki naman na po Time na yun, tapos na si Abigail. Tapos na silang lahat. Time na yun. So, yung mga anak po ninyo yung talagang gumawa ng paraan po para magkita po kayo sa Sa Survey Day. Nakakatuwa naman pala. Okay. So, ito, Kaya galit ako Survey Day. Nabuo kami. nabuo kasi. Nabuo. Simula po nung nag-Survey Day kayo, hindi na po kayo naghiwalay ulit. Hindi na. Pero, siyempre, merong mga shortcoming ang bawat isa. Tampuhan, normal naman yun. Hindi na iwasan. Tito, Pero hindi speaking na of... kami naghiwalay. Ayun ang maganda. So, speaking of shortcomings, ano yung biggest, yung nagbalikan na po kayo nagbalikan na po kayo, biggest struggle po ninyo as a couple? As a couple, naging biggest problem namin is, nakakayaman sabihin, aminin na natin, inamin ko na eh. Naito ko na eh. Open na sa talk? Nung tinawagan nung chicks ko yung asawa ko,
Nasa hotel kami nung chicks ko sa Pangasinan. Tinawagan si Bibet. Yun nga, nakikihati sa akin. Yun, doon na, Doon na po talaga. Oo. Yun yung pinakamabigat. Oo, Pinaka talagang... Dito, yun nga po. Gusto po, curious po kami, as a couple, ano po yung biggest struggle po ninyong dalawa ni Tita Beth? nung nagkabalikan kami, ang natatanda kong naging problema namin ulit, apat. Apat na babae. Yung mga chicks na yon, yun lang naman nagiging problema namin sa buhay namin. Nahuli ko ni Bibit, kutob lang, sabi niya. Alam mo tayo, pag kinukutuban ako, totoo. Which is totoo talaga. Sabi niya, matutulog ka, cellphone mo, kasama mo. Maliligo ka, cellphone kasama mo. Dalawa, Tatay ka, cellphone kasama mo. pakatlo. Ha? Hindi mo pwedeng iwanan yung cellphone mo na nag-iisa. Oh. Lagi mong kasama, halos nakadikit sa katawan mo. Parang may kutob ako na meron kang lihim. Which is totoo nga. Oh, so yun pala, no? Oo. So it's a sign. Those are the Oo. four signs, no? Pag may ginagawa ng bilagro. So, nagkakutob siya. Ngayon, tanong-tanong siya, tanong-tanong, gano'n. Nag-ring ngayon yung cellphone. Parang, alam ko, kumakain kami noon eh. So, cellphone ko, cellphone niya. May kinuha ko sa kusina, nag-ring, tinignan niya. Ang nabasa niya kagad, good morning, love. Naku, yan na. Problema talaga yan. Hindi na ako nakaimik. Hindi mo sinabi, Tito, wrong scent yan. Gano'n. Hindi na ako nakaimik. So, kasi si Bibit, pag nahuli ko, nagagalit. Hindi na yung iinik, wala kaming kibuan. So, ako na ang lalambing sa kanya, pero kung lambingin ko siya, siguro maghihintay pa ng 1, 2, 3 araw, gano'n. Kasi hindi ko siya maano sa unang araw, pangalawang araw. Kasi alam ko, ano pa eh, galit pa siya eh. Di ba? Pero ito, Tito, before survey day nangyari to? Or Survey nasa day na. survey day Survey day na kami. Survey day Oh, na. survey day na kami. Survey day na. Kaya nga sinasabi niya eh, nasa survey day na tayo, nagluluko ka pa. Hindi ako umiimik. Ang sabi ko lang sa kanya, kasi hindi ko rin maiwasan, gusto ko mang iwasan. Bakit ka mo? So, hindi mo, alam mo na, masasakyan mo na. Hindi maiwasan yun. So, parang nakikiride. So, i-entertainin mo sila. Oh. Kung may lasenggo, inom kayo. Kahit di ka uminom, inom ka. Oh. Ganon eh. So, maawi ka na sa hindi maganda. Which is, hindi mo na maiwasan. Hindi naman pwedeng bigyan mo siyang chicks ka, wala, panonoorin mo lang sila. Di ba? Yes. May inggit lang ako. Pero panayatin namin ng ano, kinakailangan every Wednesday kasama niya ako. Para ma-cover mo yun. Para maging okay kayo. Para maging... Oo. Tito, uma-attend kayo ng mga prayer gathering na ano, na talagang hindi kayo okay pa. Oo, umating kami. Walang imikan. Talagang ano. Atin lang. Ano. Tapos pag-uwi, usap. Ano. Sabihin lang ni Bibit na, ikaw hindi ka naman tumitino, nakailang ka na. Gano'n. Sabi ko pinikot mo kasi ko eh. Sabi Kaya ko, alam mo na ang magiging... maano ka nga daw kasi Tito, ma-charm ka daw. Kaya naging parte nga ng ano ka dito, yung mga pick-up lines mo daw, talagang ma-witty, tapos maligo ka nga daw, ganyan. So, pero Tito, curious ako eh, kasi kung kunyari part na kayo ng survey day, kailan, may part ba na nag-decide ka na tama na? Oo, minsan. Nahuli na naman ako ni Bibet. Sabi niya sa akin, survey day ka.
Hindi ka naman nagbabago. Away kami noon. Meron pa kami ano noon eh. Parang ating kami ng reunion. Kami yung representative ng shepherding. Shepherd kami noon. Merong reunion ng isang klase. Kami yung mag-present sa reunion. Nag-aaway kami noon. Sabi ko, sige, ikaw lang umatin. Sige, ikaw ang pumunta sa langit. Dito lang ako sa ibaba. Ginanong ko siya minsan. Ano naman po ano niya? Hindi lang siya umimik. Kinuwento niya kay Iris. Ayan, sabi niya, hindi na daw siya atin. Doon na lang daw siya sa ibaba. Ako na lang daw papanik ng langit. Ginanong ko si Bibit. Kaya, pero pag nagsusumbong yung kay Iris o kay Tina, kilala niyo si Tina, di ba? Tita Tina. Kinakausap nila ako. Lalo si Iris. Actually, nung pumasok ako sa RBD, naging guidance namin dito. Si Iris at si Tina. Balmarlo. Sila lagi ang nag-ano sa akin. Sila. Lagi nila akong kinukumpronta pag may problema. Which is good naman. Ito, kaya hanggang ngayon. So, tito, di ba, nag-stop naman yung lahat ng, kasi syempre yung business niyo po, yung trabaho niyo, hindi niyo po, hanggang ngayon po ba nagtatrabaho? Oo, hanggang ngayon pa rin. Wala akong driver, ako lahat. Tuloy-tuloy pa po. Tuloy-tuloy. Hanggang yung ano? Oo. Ayun, church, wala na, trabaho Wala lang. na po. Kailan nyo, nung nandito pa po si Tita Bet, nag-decide kayo na stop na? Parang tama na, parang yun. Ano na eh. Kasi syempre every time na ginagawa niyo po yun, nasasaktan po si Tita Bet. Ano na eh, matanda na tayo eh. Hindi na Siyempre, mauubusan ka rin eh. mapapagod. Papagod ka, tsaka mauubusan ka na ng lakas, hindi mo na kaya. Bahay lang siya lagi. At least kasi Hindi niya maiwan yung bahay, pero ang bahay laging malinis. Tapos para pag uwi niyo po, dudumihan niyo na lang po. Complete. Kayo, ano yung mga happy moments niyo, yung hindi niyo makakalimutan na kasama niyo si Tita Bet? Nung nagawa yung farm ko, yun ang happy moment namin dalawa. Dahil malimit kami bumiyari, halos weekly andun kami. Kahit kami dalawa lang. Tinutuloy yung mga improvements sa farm. Kasama kami lagi weekly. Saan po yung farm niyo, Tito? Sa Nueva Ecija. Nueva Nice. Ecija. Lalo sa apo namin. Lalo kasi may apo na po. So, So, ang may pamilya na po si si Abby tsaka si JM meron Both na. may family Oo. na po. Nauna lang si JM. Yung bunso. Oo, yung po bunso yung yung lalaki, bunso. oo. Dalawa. Kasi gwapo yun kaya nakapag-asawa. Kakamukha niya po. Kamukha ko. Huwag mo nang banggitin. Yung bunso niya mas unang Oo. unang nagkapamilya. Tatlo apo ko ron, tsaka isa kay Abigail. So, apat po yung Apat apo. lang. Wow, big family po talaga kayo. Ano po talaga. So, since nabanggit nyo na po yung family at saka members po ng family nyo, sa buong mundo, 3 favorite person nyo po? Ang 3 favorite person ko, siyempre yung asawa ko, si Abigail, yung panganay ko, at si JM. Tatlo sila. Mama's boy daw po kayo. Totoo yun, mamas boy ako nung binata ako. So, mahal na mahal ko ang nanay ko. Kaya nung una mag-asawa kami ni Bibit, tuwing mag-aaway kami, ang topic, mother ko. Yeah ba? Mother, Lagi, mother no? ko. Lagi. Siya lagi ang topic. Laging ganun. Kasi hindi sila magkasundo habang wala ako, habang 20 years ako sa Saudi, 20 years din sila nagbabangayan. So, nung nagpamilya na po kayo, yan na po. Ang naging priority nyo na po is si Tita Bet at yung dalawa nyo pong anak. So, ngayon, Kaya ako naging workaholic. para po sa kanila. Para sa Lahat naman po ng ginagawa po ninyo para po sa kanila. Lahat Kasi naman. kitang-kita naman po namin well provided po talaga ang ano. At actually po yung blessing po sa family nyo, hindi lang po nararamdaman ng family nyo, nararamdaman din po siya ng buong Servideans. Kasi isa rin po sa lumabas, sa profile po ninyo, isa po kayo sa Galante. Wala pa ako survey, bata pa ako. Parang ako si Superman. Lahat ng lumapit, bigay. Sabi nga po nung isa po naming nag-research, parang worried kayo na mag-stop sa work kasi yung pamilya ng mga nagtatrabaho po para sa inyo. Nag-aalala po kayo. Kasi ano ako dating labor din ako Tatay ko tubero, ako labor.
Itong kumpanya ko, dito kami nabuhay kasi sa uncle ko to dati. Opo. Tubero tatay ko, ako helper niya. Kaya alam ko yung mga tao ko kung ano hirap. Hirap po Oo. talaga. No? So talagang nakapag-focus po talaga. Kita-kita po kasi lagi po nararamdaman po namin kayo sa sa bawat event po ng Survey Day. At ang nakakatuwa po kay Tito Lito, hindi po siya nagpapa-announce. Parang hiyang-hiya pa siya na nagbibigay siya. So yun po yung nakarating po sa amin. Talagang ayaw niya po na nababanggit po kayo na Mas maganda yung tumulong kaysa ikaw yung tulungan. ayun nga po. Kaya naman po talaga naman. Isa naman po yan talaga sa Oo. blessing po talaga ng Hindi naman kailangan tumulong ng malaking amount. Kahit yung kusa mo, walang financial, makakatulong ka rin. Opo. O moral support sa taong nangangailangan ng Hindi naman marami namang paraan yung pagiging generous, hindi lang sa kasi. Totoo po. Kaya lang, kung may kas ka, why not? Bakit? Hindi naman akin lahat yan, di ba? Opo. Kaya binigay sa akin yan dahil alam ni Lord, meron akong bibigyan. Kaya po, tuloy-tuloy din Yun lang, talaga buhay, yung oh. blessings. Ito, balik po tayo dun sa yung 3 favorite person nyo. I'll give yung chance na to na kung maririnig po nila kayo ngayon, message po sa favorite person nyo. Ano pong mensahe? Ano mo nasa puso nyo po? Para kay Bibit, na sister wife ko ngayon, nasa itaas na siya. Alam niya kung gaano ko siya kamahal. Kahit nagloko ko, hindi niya ako iniwan dahil alam niya na andyan pa rin yung love namin sa isa't isa. Bagay, totoo naman na nagkasala ako. Katukso. Aminado ko, inamin ko sa kanya. Pero napagbigyan niya pa rin ako kaya tuloy-tuloy pa rin kami. Although nagkaroon lang kami ng gap ng almost 2 years. Pero andito si Lord, pinagsama kami through Survey Day. So it means, hindi lang ako love ng asawa ko, love pa rin kami ni Lord. Kasi binuo kami. So hanggang ngayon, namimiss ko siya. Ngayon, ang nagpa-WhatsApp ng pagmamahal ni Bibit sa akin ay anak ko na lang. Lalo na si Abigail. Siya nag-aasikaso sa akin. Ang pang-apat na love ko, siguro alam nyo na to, siyempre ang buong community ng Survey Day. Kaya kahit wala na si Bibit, tinutuloy ko dahil sabi ni Bibit, pag nawala na siya, saan ako pupunta? Sabi ko, pag may time ako, dito, Survey Day. Kaya, andito ako. Mahirap mag-solo sa buhay. Kaya yung brother and sister ng community, ang masasabi ko lang, kung may problema kayong mag-asawa, normal yan. Pero, unawain nyo na lang ang isa't isa. Trial lang yan, trial. Hindi nyo masasabing mali ang asawa mo, mali ikaw o mali siya. Nagkakaroon talaga ng conflict. Normal yan. Trial sa atin ni Lord yan. Alam naman ni Lord na kaya natin. Ako nga, hindi ko inaasahan na magkakabalikan pa kami ng asawa ko, Sis Beth. Dahil mabigat yung ginawa ko sa kanya. Pero, andyan si Lord, binuo niya kami. Dahil siguro, dalawang anak ko na laging nananalangin, na sana mabuwang isang pamilya. Kaya kung ako kayo, mahalin nyo ang isa't isa, lalo na kung meron na tayong pamilya, may anak tayo, may apo tayo. Dapat pakita natin ang pagmamahalan ng mag-asawa. Normal lang yung problema na yan, financial. Ang mabigat lang yung sakit. Pero hanggat maaari, mahalin natin ang isa't isa. Mahirap ang maiwan na nag-iisa. Kahit sabihin mo marami kang pera o maganda bahay mo.
Iba yung kasama mo yung asawa mo. Ano po yung Bible verse po na sa tingin nyo para sa inyong dalawa ni Tita Beth as couple? Tingin ko, para sa amin, siguro yung Matthew 18, verse 22. Okay, so magpapasalamat na po kami sa bumuo po ng pilot episode ng Today with Sir Biday. Siyempre, sa aming very first guest na si Tito Lito Hamiro, sa mga media ministry na talagang sumuporta po at sila po yung mga back producers natin. So, yun po. So, maraming salamat sa lahat po. Kayo po, Tito. Welcome. Nagpapasalamat din ako sa pag-invite nyo sa akin tungkol dito sa talk show nyo. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo, media, at sa buong Sir Biday, sa community natin. At huwag nyo kalilimutan, mag-like, subscribe, comment dito po sa YouTube natin. Para po sa aming mga content creator, kayo na po ang bahala. Yes, dahil laging happy lang sa Today with May Sir Biday. pag-uusapan